time came for Elizabeth to be delivered, and she gave birth to a son. And her neighbors and kinsfolk heard that the Lord had shown great mercy to her, and they rejoiced with her. On the 8th day they came to circumcise the child, and they would have named him Zechariah after his father. But his mother said, "Not so. He shall be called John." None of your kindred is called by this name. And they made signs to his father, inquiring what he would have him called. Zechariah asked for a writing tablet and wrote, "His name is John." And they all marveled. Immediately his mouth was opened and his tongue loosed. And he spoke, blessing God. Fear came on all their neighbors, and all these things were talked about through all the hill country of Judea. All who heard them laid them up in their hearts, saying, "What then will this child be?" For the hand of the Lord was with him. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na po ang ikapitong araw ng ating online simbang gabi at ang banal na salita ng ating Panginoon na nais ihatid sa atin ay matatagpuan sa Luke chapter 1 verse 57 to 66 at pinamagatang palatandaan ng pagtubos at kaligtasan. Bago natin ituloy, tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, Ama naming makapangyarihan, kami po'y nagpupuri sa iyong kadakilahan. Nagpapasalamat po kami sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. At sa gabing ito po, sana ikaw ang gumabay sa amin, sa aming patuloy na pag-aaral sa inyong mga banal na salita. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Gusto kong basahin sa inyo ang kabuuan ng ating teksto na matatagpuan sa Luke chapter 1, 57 to 66. Dumating na kay Elizabeth ang panahon ng panganganak at siya'y nagsilang ng isang anak na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na nagpakita ang Panginoon ng dakilang awa sa kanya at sila'y nakigalak sa kanya. Nang ikawalong araw ay dumating sila upang tuliin ang sanggol. Siya'y tatawagin sana nila na Zacarias, ayon sa pangalan ng kanyang ama. Ngunit sumagot ang kanyang ina at nagsabi, "Hindi, ang itatawag sa kanya ay Juan." At sinabi nila sa kanya, "Wala kang kamag-anak na may ganitong pangalan." Sinenyasan nila ang kanyang ama kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng isang sulatan at kanyang isinulat, ang pangalan ay Juan. At namangha silang lahat. Biglang nabuksan ang kanyang bibig, nakalaya ang kanyang dila at siya'y nagsalita na pinupuri ang Diyos. Nagkaroon ng takot ang lahat ng nakatira sa palibot nila at ang lahat ng mga bagay na ito ay pinag-usapan sa buong lupaing maburol ng Judea. Lahat ng mga nakarinig ay inilagay ang mga ito sa kanilang puso na sinasabi, "Magiging ano kaya ang batang ito?" Sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. Amen. Ayan po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon sa pangunahing talata sa Luke chapter 1 verse 57 to 58. Sinasabi dito, dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Nang mabalitaan ng kanyang mga kapitbahay
at mga kamag-anak na siya'y labis na pinagpala ng Panginoon, nakigalak sila. Ayan. Tuwang-tuwa ang mga kapitbahay at mga kamag-anak ni Elizabeth nung malaman nila na siya ay nagbuntis at nagsilang. Dahil siyempre hindi nila na inaasahan ang ganitong pangyayari dahil alam nila na si Elizabeth ay matanda na at siyempre may edad na at baog. Siyempre hindi nila inaakala na siya ay magbubuntis. So, ayan, nakigalak ang mga kapitbahay at ang kanyang mga kamag-anak dahil siya ay pinagpala ng Panginoon. Ayun. At ang kapanganakan ni Juan Bautista ay hindi lamang kwento ng isang mag-asawang matanda. Ito ay isang mahalagang yugto sa mas malawak na kwento ng pagtubos ng Diyos. Sa pagdating ni Juan, ipinakita ng Diyos na ang kanyang pangako ay buhay, kumikilos at tinutupad sa takdang panahon. Ang pagsilang kay Juan ay nagsilbing palatandaan ng kaligtasan na ang kaligtasan ay paparating na at ang plano ng Diyos ay gumagalaw. At ito ang mga patunay. Ang kagandahang loob at awa ng Diyos. Ang kapanganakan ni Juan ay isang himala. Si Elizabeth na matanda at baog ay pinagkalooban ng Diyos ng bagong buhay. Ayan. Napaka-imposible nga naman, di ba? Pero si Elizabeth at ang kanyang asawa ay hindi tumigil sa pananampalataya at paninilbihan sa Diyos. At tuloy-tuloy pa rin ang kanyang panalangin sa Panginoon. Ayan. Ito ang unang palatandaan ng pagtubos. God restores what seems impossible. Ayan. Diba? Napaka-imposible talaga na magbubuntis siya dahil nga sa matandaan na siya. Pero sa ating Panginoon walang imposible. Lahat ng mga imposibleng bagay ay kaya niyang gawing posible. There's nothing impossible with God. Kung kaya niyang buhayin ang pag-asa sa matanda, kaya rin niyang buhayin ang anumang patay na pag-asa sa ating buhay. Yan. Diba? Kung siguro sa atin, kung matagal na nating hinihiling, matagal na nating pinagdarasal, ang mga bagay-bagay na gusto nating makamit, siguro nawawalan na tayo ng pag-asa, diba? Pero si Elizabeth at si Zacarias, hindi sila tumigil. Bagkus, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pananampalataya at paninilbihan sa Panginoon. Ayan. Hindi sila nawalan ng pag-asa. Ayan. Kaya, yung mga bagay-bagay na napaka-imposible, huwag nating maliitin ang gawa ng Diyos. Dahil lahat ng bagay na hindi natin inaasahan, mga imposible na pangyayari ay kayang gawin ng ating Panginoon. Huwag maliitin ang gawa ng Diyos. Ang kaligtasan ay laging nagsisimula sa kanyang awa at biyaya. At ang pangalawa, ang kaligtasan ay ipinaparanas sa pamilya at pamayanan. Sa tradisyon, ang bata ay dapat ipangalan sa kamag-anak. Ngunit, sabi ni Elizabeth, Juan
ang kanyang pangalan. Ang kahulugan ng Juan ay the Lord is gracious. Ang pamilya ni Zacarias ay naging daluyan ng biyaya para sa buong Israel. Ayan. Dahil nga noon, may mga tradisyon tayo na kung may anak ka, ipapangalan mo sa kanyang ama or sa kanyang tatay. Or kahit ngayon, ang tradisyon na iyon ay parang kinikerry pa rin natin hanggang ngayon. Kumbaga, ang pangalan ng ang ama ng bata is Ruben. 'Di ba? Ang ipinapangalan natin sa kanyang anak na lalaki ay Ruben Jr. Ganon. So, hindi pa rin nawawala yung tradisyon noong unang panahon. Pero si Elizabeth ay tumutol sa kanyang mga kamag-anak nung sabihin nila na ang ipangalan ang pangalan ng kanyang ama sa kanyang anak na si Juan. Tumutol siya dahil nga nagpakita sa kanya ang anghel na si Gabriel at ayun, sinabi na ang ipangalan sa kanilang anak ay Juan, na ibig sabihin is the Lord is gracious. Kung matatandaan natin sa ating nakaraang simbang gabi, ito ay karugtong lamang at nagpakita rin ang anghel na si Gabriel kay Zacarias. Nung nagsisindi siya ng kandila doon sa templo, nagpakita sa kanya si Gabriel, si Angel Gabriel. At doon kinausap niya siya na sila ay magkakaanak. At dahil sa namangha at nagtaka si Zacarias, hindi niya inaasahan na magpapakita sa kanya ang anghel. Parang kulang ang kanyang pananampalataya kung kaya't siya ay napipi at hindi makakita. Ayun. At dahil dito, saka lang siya naniwala nung umuwi na siya sa kanilang bahay at nabuntis nga si Elizabeth. Ayan, at nagkaroon na nga sila ng anak na yun nga, ang ipapangalan sa kanya ay hindi ang kanyang pangalan na Zacarias kundi ang Juan, na ang ibig sabihin is the Lord is gracious. Kung kaya't ang buong pamilya ni Zacarias ay naging daluyan ng biyaya para sa buong Israel. Ang iyong pamilya ay maaaring maging palatandaan at daluyan ng kaligtasan. Kapag ang bawat tahanan ay nakasuko sa Diyos, ito ay naging ilaw sa iba. Yan. Ang ating pamilya, ang iyong pamilya, ay pwede ring maging palatandaan at daluyan ng kaligtasan kapag ang bawat tahanan ay nakasuko sa Diyos. Kumbaga, kung tayo ay binigyan ng blessings, tayo rin ay magiging blessings sa iba. Ayan. At ang pangatlo ay pagbabalik ng pananampalataya at palatandaan ng pagtubos. Nang sumunod si Zacarias sa utos ng Diyos na isulat ang pangalang Juan, agad bumalik ang kanyang pagsasalita. Ang 9 na buwang katahimikan ay nagturo sa kanya ng pagsuko at pagtitiwala at pagsamba. Ayun. Dahil nung isinulat niya, nung binigyan siya ng papel na tinanong siya kung ano yung pangalan na gusto nilang ipangalan sa kanyang anak, kanyang isinulat ang pangalan na Juan. Yan. At dahil dito, nanumbalik ang kanyang pandinig at paningin dahil sa kanyang paniniwala sa ating Panginoon.
May mga panahon ng katahimikan o pagsubok, ngunit ginagamit ito ng Diyos upang hubugin ang ating puso. Kapag tayo'y nagpapasakop, may pagpapanumbalik at pagtubos na naghihintay. At ang pang-apat, ang kamay ng Panginoon sa plano ng kaligtasan. Namangha ang mga tao at nagtanong, ano kaya ang magiging buhay ng batang ito? Maliwanag na ang kamay ng Panginoon ay nasa kanya. Si Juan ang naging tagapagpauna ng tagapagligtas na si Jesus. Kung matatandaan natin na nung nabuntis si Elizabeth, nung ika-6 na buwan ng kanyang pagbubuntis, ay nagpakita rin ang anghel na si Gabriel kay Virgin Mary, kay Maria, at sinabing siya ay magbubuntis. So, bali na una lang si Juan ng ilang buwan kay Jesus Christ na isilang dahil nga siya ang tagapagpauna ng tagapagligtas na si Jesus. So, kumbaga, siya ang naghanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ayan. Kapag ang kamay ng Panginoon ay nasa buhay mo, hindi ka mawawala sa direksyon. May layunin ka araw-araw, may mission ka, may tungkuling ibinigay ang Diyos upang ikaw ay maging tagapagpadala ng pag-asa sa iba. Ang Diyos ay tapat, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa sapagkat patuloy siyang kumikilos sa anumang pagsubok ng ating buhay. Tayo, ikaw, ay bahagi ng mas malaki at mas dakilang kwento ng kaligtasan na isinulat ng Diyos para sa sanlibutan. Ayan. Amen. So, sa ating pagtatapos, tayo po yung manalangin. Yes, Lord, salamat sa pagtatapos ng aming pag-aaral sa iyong mga banal na salita. Nawa ikaw ang patuloy na gumabay sa amin upang kami ay hindi mawalay patungo sa tamang daan para sa aming kaligtasan. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sinabi ng propeta, libo-libong taon na ang nakalipas. Isang hari ay darating upang magligtas sa mundo. Hindi simpleng tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. Ang pangako ay natupad sa Pasko ng unang siglo. Papuri sa hari na ipinanganak sa atin, kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Salamat sa Pasko, ang hari ay nandito na. Jesus, Jesus, ang hari ng sangkalupaan. Jesus, Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Papuri, papuri, sa hari na'y pinanganak. Ang propesya ay natupad, si Kristo ang hari. Mula sa pangako hanggang sa sabsaban ng Bethlehem, ang plano ng Diyos ay perpekto at tumpak. Hindi nagkamali, hindi nagkulang sa pangako. Ang hari na hinintay ay dumating sa tamang panahon. Papuri
sa atin, kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Walang gama, prinsipe ng kapayapaan, salamat sa Pasko, ang hari ay nandito na. Jesus, Jesus, ang hari ng sangkalupaan. Jesus, Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Papuri, papuri, sa hari na pinanganak, ang propesya ay natupad, si Kristo ang hari. Kaya ngayong Pasko, yumukod tayo sa hari. Hindi lamang sanggol, kundi Diyos na umupo sa trono. Ang kanyang kaharian ay walang hanggan at walang katapusan. Papuri sa hari na ipinanganak sa atin, kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, salamat sa Pasko, ang hari ay nandito na. Jesus, Jesus, ang hari ng sangkalupaan. Jesus, Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Papuri, papuri, sa hari na'y pinanganak, ang propesya